Bakit nga ba inabandona ang paaralan na ito? At isa nga rin pa itong ghost project mula sa gobyerno? Tara, sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit inabandona ang paaralan na ito. Ako nga pala si Tam at ito ang exploration video ko. Nandito tayo ngayon sa Antipolo at gagalugarin natin ngayon yung abandonadong paaralan. Dito, ang bungad pa lang ay makikita mo na dito ang matarik na akyatin patungo sa taas. No trespassing. Dito pala pagod na ako. Nakakapagod. Dito pala pagod na ako. So, pagkakatangagdanan dito, matataro mo na rito yung paaralan. Ito na agad siya. Kita niyo. So, ito yung tangke, no? Tapos ito yung guardhouse. Ay, parang yung entrance ata na pinaglalakaw. Solar pa nga, oh. Oo, pre. Ito yung solar. Bago pa yan, oh. Oo. Hininga ng budget, so buwis din natin yan. About nga pala rito, no? Abandonado na to. And sayang lang. Oo. Ito, yung battery dito ni Nakakag. So, itong solar na to, para yan dito. Oo, para dito. Punta na tayo sa may school, no? Saan? Itong school na to, tingnan ko, para sa elementary, no? So, grade 1 to grade 6. Kasi nung taon na yon wala pa lamang siyang K to 12. So ito na ngayon. Medyo tagal na rin ito na-abandona. Nung pandemic, nagamit to nung 2023, gawa nung modular, no. Dito kinukuha ng mga estudyante yung module at dito rin nila pinapasa, no. Kinuha na rin yung Meron pang kuryente yan. wala yung tinanggal yun. Yung mga silya rito. Mas Tapos tito, yung mas... jealousy. CR nila. Nasisira ko. Ito, bagong bago na yan. Ano, wasak-wasak. Wasak-wasak. Dahil sa sundok. Dahil sa sundok namin ito eh. Halos pinagnanakaw na ang mga materyales na nandito at yung ibang upuan ay pakalat-kalat sa damuhan. Bago nga pala kami dumating ay may nauna na sa amin. So kaganina may mga guro na rin palang pumunta rito. Yung mga drawing ng Ah. So may mga guro na palang pumunta rito tapos yung mga ata, naglinis sila. Ayan. Bago kami pumunta, meron na palang nauna sa amin. Ayan, naglinis sila yung mga bubog yan. mga bubog. Yung mga May mga dumi. picture. So, sabi ng lokal kanina, parang nag-vlog din ata. So, akit na tayo sa second floor, no, ng building na to. Yan si Josh. Stop lang sarado na. Kala. Actually, medyo maayos pa yun sa taas. Medyo maayos pa yun sa taas. Yung mga electric fan pa nga eh. Ayun po, may butas pa ng tubang. Ayun yung So ito yung hagdan, papasok dito. Ito na yung parang, ito na yung bubungad sa yung school na to, no? Tsaka ang ganda ng tanawin, no? Maganda dito matulog ah. Ganda ng tanawin. Kung makikita nyo rito sa gilid. Matulog. Ayan. Bundok siya. At syempre mahangin, no? Mahangin yan, panigurado. So nakakalungkot lang kasi na itong paaral na to ay hindi nagamit. Kasi sa image satellite ng Google Earth, noong taong 2006 ay purong bundok pa lamang ito. At noong 2009 ay dito na natapos gawin ang paaralan na ito. So maaari 2007 to 2009 ang pagitan upang gawin itong school na to, no? Sari-saring opinyon at kwento ang nakita ko tungkol dito. Kaya daw ito inihinto
ay may magandang plano para dito. Pero bakit hanggang ngayon ay nakatenga ito? No? Why? Sa tingin nyo, ghost project ba ito? Comment down below. Habang ginagalugad namin ito ay may tinuro sa akin si Josh. So yun guys, no? Ito nga talaga. Pag pumili yung kabulay, kung nakikita nyo yung footstep dyan, no? Diyan na ano yung ano, yung sa distance nga gawa nga nung pandemic. Pag kukuha sila ng module, yan, may distance yan, no? Yan, tapos sunod dito. Yan. So, yun nga, ginamit nga siya talaga. Yung unang implement ng modular, no? So, yun nga, kakanina, sinabi ko, isa sa mga naging rason kung bakit pinatigil itong paaralan, no? Gawa nga nung ayaw nila maulit yung trahedya na nangyari sa Cherry Hills, no? Kasi etong paaralan na to, ang likod niyan ay bangin. Pinakita ko sa inyo bangin yan. So, yun lang din. At isa sa mga reklamo rin ng magulang, yung hagdanan, no? Ng mga bata tuwing uwian. At di rin natin masabi kapag ka umuulan, basa. Maaaring madulas o mabagok sa ulo yung bata. Bilang mag-aaral ay naranasan ko na rin ang hirap ng kakulangan ng paaralan. Yung iba nasa karatig bayan pa makapag-aral lang. Kaya kung sakali, huwag natin sayangin ang kaban ng bayan. Ilan ang tama ang budget upang makapagpatayo ng bagong istruktura o bumili ng mga bagong kagamitan upang ang susunod na henerasyon ay may maaasahan.